Balita tungkol sa demolisyon ng nayon para sa istasyon ng tren na mabilis ang takbo. Noong araw na kumalat ang balita, nagdiwang ang lahat. Kasama sa demolisyon ang lahat ng lumang bahay sa buong nayon. Ang taniman ng prutas lang ng pamilya ko. Maingat na iniwasan ang pulang linya. Ganyan ang plano. Ang lupain ng pamilya ninyo. Nasa labas ng linya ng plano. 60 metro ang layo. Hindi man lang. Gibain. Lahat ay makatatanggap ng 1.8 milyong bayad sa demolisyon. Pamilya ninyo lang ang wala. Ganyan talaga ang malas. Hindi ako nagsabi ng kahit ano. Pagkatapos, pinutol niya ang mga puno ng prutas. At winasak ang taniman. Makalipas ang 1 buwan. Isang restorang punong-puno ng mga customer. Biglang naging pinakamasiglang lugar sa distritong panegosyo ng mabilis na tren. At pinakamagandang tanawin dito. Demolisyon para sa mabilis na tren. Bawat pamilya ay makatatanggap ng 1.8 milyon. Bawat pamilya ay makatatanggap ng 1.8 milyon. Sapat na iyon para makabili tayo ng 3 bahay sa bayan. Hindi na kailangang mag-alala habang buhay. Yuansi. Gibain na rin yata ang taniman ng prutas ninyo, ano? Kapitan. Nakapirma na sa kontrata ang lahat ng pamilya sa nayon. Bakit hindi pa pamilya ko ang tinatawagan? Pamilya ninyo. Chen Yuansi. Hindi kasama sa sakop ng demolisyon ang lupa ninyo. Imposible iyan. Gigibain ang buong nayon. Nasa loob ng nayon ang taniman namin. 1,672. 4.7 1,815 hanggang 35. Tingnan mo na lang mismo. Ang abandonadong taniman ng prutas ninyo. 60 sentimetro ang layo sa linya ng plano. Hindi ito gigibain. Nayon ng bansyan, nayon ng pian, nayon ng bando. Nayon ng banding, nayon ng bansu. Malinaw na sadyang iniwasan ang pamilya ko. Noong araw, gusto ni Kapitan Liu na agawin ang taniman ng pamilya ko. Nagsumbong sa kinaukulan ang mga magulang ko. At muntik na niyang mawala ng posisyon bilang kapitan ng nayon. Dahil doon, matagal niyang kinimkim ang sama ng loob sa pamilya ko. Pero hindi niya inakalang. Sa panahon ng demolisyon siya makapaghiganti. Kapag nagsimula ng bumiyahe ang mabilis na tren, mabubulok na lang dito ang taniman mo. Tinanong ko na ang tanggapan ng pagpaplano. Tinanong ko na rin ang tanggapan ng demolisyon. Pareho nilang sinabi na aprobado na ang mga dokumento. Hindi na ito mababago. Kailangan ko na lang ba talagang sumuko? Nagpaputok na naman ng paputok. Bumalik na si Yuansi. Halikayo, nagpagawa talaga ako ng mga paputok para sa pamilya ninyo. Para ipagdiwang na nananatili kayo sa nayon. At ipinagtatanggol ang minanang lupain. Ipinagtatanggol. Kapag natapos ang riles, puro itim na abo ang paligid. Wala nang mapapakinabangan sa tanimang ito. Ha. Tapos ka na ba magsalita? Noong idemanda ako ng mga magulang mo, hindi ko inakalang aabot tayo sa araw na ito. Nangahas kang sumalungat sa akin. Huwag mong asahang makatatakas ka ng maayos. Ha. Tumawa ka lang. Gusto ninyong panoorin ang palabas. Kukunin ko ang nararapat sa akin. At ibabalik ko ng doble. King. Tulungan mo akong umutang ng 200,000. 200,000. Para saan mo gagamitin ang ganoon kalaking pera? Magtatayo ako sa tinatawag ninyong tigang na lupain. Ng isang lugar na. Walang sinumang mga ngahas maliitin. Yuansi, nababaliw ka na ba? Alam kong pinanghihinaan ka ng loob. Pero hindi pwedeng dahil sa demolisyon. Ay susuko ka na lang. Hindi ako sumusuko. Kapag gumana na ang tren na may mataas na bilis, matatabunan ng alikabok at polusyon. Sa loob lang ng 2 taon, mawawalan na ng silbi ang taniman ko. Sa halip na hayaan itong masira. Bakit hindi ko na lang ito ipagiba ngayon? Magtatayo ako ng isang restoran. Kapag natapos ang istasyon ng tren na may mataas na bilis, magiging prime location ito. Ayaw akong bigyan ni Kapitan Liu ng bayad sa demolisyon. Kaya kikitain ko na lang ang sarili kong puhunan. Yuansi, nakapagpasya ka na ba? Seryoso ako. Gagamitin ko ang lupa ng taniman. Bilang kolateral para sa pautang na 200,000. CJ, dahil buo na ang pasya mo. Tungkol sa pautang, ako na ang aasikaso para sa iyo. Yuansi, ang 50,000 na ito ay perang inipon ni na mama at papa sa buong buhay nila. Hindi man ito kalakihan, buong puso nila itong ibinigay. Kapag wala na ako, wag na huwag mong kakalimutan. Habang nabubuhay ang tao, ano man ang mangyari, hindi dapat maputol ang hiningang ito. Mama, papa, iyan na ang buong kabuhayan ninyo. At ito rin ang huli kong masasandalan. Huwag kayong mag-alala. Ang hiningang ito, ipaglalaban ko hanggang dulo.
Batang Chen. Tungkol sa aplikasyon ng pautang na ito. Hindi namin ito maaprubahan. Ang lupang taniman na ito ay napakababa ng halagang pangnegosyo. Umuwi ka na. Wala nang pag-asa ang bagay na ito. Kung ganoon, magkano ang pinakamalaking maipapautang ninyo? Pinakamalaki na. Baka umabot lang ng 2 o 3,000. Ano ang magagawa ng ganoong kaliit na halaga? Paano ka makapagtatayo ng restoran? Wala na ba talaga tayong ibang paraan? Director. Ako ang magagarantiya para sa pautang na ito. King. Hindi ito biro. Paano kung hindi niya mabayaran? Ikaw mismo ang sasagot sa butas na iyon. 20 taon ko nang kilala si Yuansi. Alam ko kung anong klaseng tao siya. Mas kilala ko siya kaysa kaninuman. King. Ikaw. Yuansi. Hindi ako naniniwala sa lupang ito. Naniniwala ako sa iyo bilang tao. Huwag mo akong biguin. Ako ang sasagot bilang garantiya. King, makakaasa ka. King, makakaasa ka. Ipasok ko rito ang 200,000 na ito. At sisiguraduhin kong doble ang balik nito. Tio Dehao. Yuansi. Hating gabi na. Bakit ka na pa rito? May nangyari ba? Tio Dehao. Ikaw ang pinakamahusay na karpintero sa buong nayon natin. Ipagigiba ko ang taniman ng pamilya ko. At magtatayo ako ng restoran. Gusto sana kitang pakiusapang tulungan ako. Magtayo ng restoran. Yuansi. Nalilito ka na ba? Ang tanimang iyan ay iniwan sa iyo ni Matandang Chen. Tio Dehao, hindi ako nalilito. Dahil iniwan ito sa akin ng papa ko. Hindi ko hahayaang mabulok lang ito rito. Nakita ko na ang plano ng tren de alta velocidad. Tapat mismo sa labasan ng istasyon ang taniman ng prutas namin. Doon dadaan ang napakaraming tao. Bubuhayin ko ang lupang ito. Talagang mahusay kang mag-isip, anak. Kapag naitayo ang restoran na ito, baka sakaling umunlad talaga. CJ, dahil sa matagal na pagkakaibigan namin ng tatay mo, ang matandang katawan kong ito ay sasabak kasama mo. Yuansi, nabalitaan naming magtatayo ka ng restoran. Kapitan Liu, sa mga nakaraang taon, alam namin ang lahat ng kasuklam-suklam mong ginawa. Hindi kami bulag sa mga iyon. Noon, nagsalita ang tatay mo para sa lahat. Hindi namin nakakalimutan ang kabutihang iyon. Isama mo kami sa pagtatayo ng restoran. Hindi na kailangan ng bayad. Isama mo kami. Tio Zhang, Tio Li. Mga tiyo, lahat kayo. Maraming salamat sa inyong lahat. Sinasabi ko ito sa harap ninyong lahat ngayon. Kapag kumita na ang restoran, bawat isa sa inyo ay makatatanggap ng bahagi ng kita. Magtiwala kayo sa akin. Hindi ko kailanman bibigin ang tiwala ninyo. Pagliwanag na bukas, magsisimula na tayo sa trabaho. Ang pagkatao ay hindi puro kasakiman at masamang hangarin. May mga taong handang manatili sa tabi mo nang walang hinihinging kapalit. Naniniwala ako sa iyo. Para sa mga taong ito, kailangan kong manalo. Chen Yuansi. Sinaktan ako ng tatay mo noon. Muntik ko nang mawala ang posisyon ko. Kumusta ka na ngayon? 1,800,000. Wala kang kahit isang sentimong makukuha. Manatili ka sa taniman ninyo at hintayin ang kamatayan. Kapitan ng nayon. Naku, hindi maganda ito. Lintik kang Chen Yuansi. Lintik. Ipinasira ni Chen Yuansi ang taniman. Ano? Ang mga punong prutas dito ay itinanim ng mga magulang ko gamit ang sarili nilang mga kamay. Pero ngayon, kailangan ko silang gibain. Nanay, tatay, huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo bibigin. Anak, huwag kang malungkot. Kung narito pa ang mga magulang mo, susuportahan din nila ang ginawa mo ngayon. Opo, Tio Dehao. Simulan na natin ang trabaho. Chen Yuansi. Chen Yuansi. Chen Yuansi, ano ang ginagawa mo? Chen Yuansi, ano ang ginagawa mo? Ginigiba mo ba ang lugar na ito? Wala kang makukuhang kahit isang sentimo. Kung lulubog man ang bangka, lulubog ito ng buong tapang. Ha. Magtatayo ako ng restoran sa lupang ito. Ha, magtatayo ng restoran. Nasisiraan ka na ba kapag naitayo ang tren de alta velocidad? Puro abo at alikabok ang lugar na ito. Sino naman ang pupunta rito para kumain sa sirang lugar na ito? Eksakto. Ang mga nakatanggap ng bayad sa relokasyon ay bumili na ng mga bahay sa bayan. Ikaw naman, kusa kang tumatalon sa hukay. Magtatayo ng restoran, gusto pa ng batang ito na bumangon muli. Huwag ka nang mangarap. Chen Yuansi. Ang relokasyon ng Nayong Liuhe ay napakalaking magandang balita. Bakit ka gumagawa ng napakalaking gulo rito? Kapag naapektuhan ang takbo ng demolisyon, maantala ang pagtatayo ng istasyon ng tren. Sino ang mananagot? Nga. Paano kung dahil sa kanya? Lumipad na naman ang perang hawak na natin. Sino ang makakabayad niyan? Yuansi. Alam kong hindi mo nakuha ang bayad sa relokasyon. Masama ang loob mo. Pero hindi mo kailangang sadyang guluhin ang lahat. Tama, hindi natin siya pwedeng hayaang magpatuloy.
Sarili mong malas iyan. Huwag mong idamay ang buong nayon. Yuansi. Narinig mo naman ang lahat. Hindi sa wala akong malasakit bilang kapitan ng nayon. Ang ginagawa mo ang lumalabag sa mga patakaran. Bukod sa hindi ito papayagan ng mga taga-nayon. Sadyang napakalaki ng proyektong pinasimulan mo. Walang permit, illegal na konstruksyon iyan. At pagdating ng oras, kaya kang patawan ng napakalaking multa hanggang malugi ka. Chen Yuansi. Sinabi ko na sa iyo. Kapag hinarap mo ako, hindi maganda ang kahihinatnan mo. Kung wala ang pahintulot ko, hindi mo. May tatayo ang kainan na ito. May tao ba riyan, ipaalis ang eksbator? Sandali lang. Sino ang nagsabing wala akong permit? Ang pagsisimula ng konstruksyon ko ay aprobado ng tanggapan ng konstruksyon. Akala mo ba maluloko mo ako? Sa ganoon kaikling panahon, saan mo nakuha ang pag-aproba? Kapag hindi mo mailabas ang permit ngayon, marami akong paraan para hindi mo na ito makuha kailanman. Talaga ba? Narito. Narito ang permit mula sa tanggapan ng konstruksyon. Pati ang inilabas ng tanggapan ng pamamahala. Ang rehistro ng kainan. Sino pa ang magsasabing labag sa patakaran ang konstruksyon ko? Kailan mo ito nakuha? Noong abala kang uminom at magdiwang. Mabuti na lang, bihasa si Kingking sa proseso. Kaya mabilis na naasikaso ang mga dokumento ng permit. Kapag nagtagumpay tayo, kailangan natin siyang ilibre ng masarap na hapunan. Ano naman kung may mga dokumento ka? Kapag naitayo ang istasyon ng tren, magiging puro abo at alikabok ang paligid. Sino ang pupunta sa malaswang lugar mong iyan para kumain? Pag natapos ang kainan mo, malulugi ka hanggang lumubog. Ang yumaong mga magulang mo ay magagalit at lalabas sa kanilang kabaong. Ulitin mo nga ang sinabi mo. Ano? Nangangahas ka pang manakit? Chen Yuansi. Hintayin mo ako. Makikita natin kung maitatayo ng maayos ang kainan mo. Baka hindi rin. Gawin natin ang dapat nating gawin. Tiyuzhang, ipagpatuloy ninyo. Kalahating buwan na tayong abala. At sa wakas, papalapit na ng papalapit. Ang kainan sa pangarap ko. Maat pa, panoorin ninyo. Panoorin ninyo kung paano gagawin ng anak ninyo. Ang lupang itinuring ng lahat na tiwangwang na basura. Na isang tunay na gintong kainan. Ako si Liu Decay. 20 taon na akong kapitan ng Nayong Liuhe. Kailan pa ako hinamak ng ganito? Kapitan, kumalma po kayo. May permit man si Chen Yuansi. Hindi natin mapipigilan ang konstruksyon doon. Pero may bahagi pa ng tren na pwede nating galawin. Akala mo ba hindi ko naisip iyon? Pero kilalang makatarungan at hindi nasusuhulan. Ang punong tagapamahala ng proyekto ng tren na si Engr Song. Kailangan nating dumaan sa kanya para ipatigil ang konstruksyon. Huwag ka nang umasa. Kapitan, huwag mong gagalawin si Engr Song. Pero ang mga tauhan niya sa likod ng lahat. Hindi naman lahat ay kakampi niya. Nakalimutan ninyo po. Si Sun Chengfu ang tagapamahala ng konstruksyon ng tren. Hindi ba may utang pa siyang loob sa inyo? Kaligtasan sa konstruksyon, alikabok at ingay. Kahit anong dahilan. Kapag naglabas ng utos na itigil ito si Sun Chengfu. Kahit kumpleto ang mga papeles ni Chen Yuansi. Wala rin itong silbi. May punto ka. Kapag pinatagal ang proyekto. Araw-araw nalalago ang interes ng utang. Kakayanin ba niya iyon? Hindi magtatagal. Luluhod siya at makikiusap sa akin. Tio Dehao, magpahinga muna kayo. Napakainit ngayon. Anak ka talaga. Ikaw mismo, basang-basa sa pawis. At ako pa ang inaalala mo. Heto na ang tanghalian. Yuansi. Ang perang hiniram mo. Hatiin mo sa 2 bahagi ang gastusin. Araw-araw mo pa kaming pinapakain. Paano namin ito tatanggapin? Tio Zhang. Tinulungan ninyo ako. Hindi ko naman kayo pababayaan. Kailangang mabusog para magkaroon ng lakas. Sabay-sabay nating itayo ang lutong bahay ni Yuansi. CJ. Yuansi. Kamakailan, si Liu Decay. At si Sun Chengfu mula sa proyekto ng tren. Madalas silang magkasama. Mukhang may binabalak silang gawin laban sa iyo. Pero baka pataksil siyang kumilos. King. Tingnan mo ang mga manggagawang iyon. 3 shift sila araw-araw. Pagkakain, sa gilid ng kalsada sila kumakain ng malamig na tinapay. Gagamitin ni Liu Decay ang proyekto ng tren para gipitin ako. Kaya gagawin kong kakampi ko muna. Ang lahat ng manggagawa sa proyekto ng tren. Kapag nagkaisa ang mga tao. Kapag sinubukan niya ulit akong galawin. Hindi na iyon magiging ganoon kadali.
Oras na para kumain. Mga kapatid na nagtatrabaho. Halina at kumain kayo. Kalahati lang ng presyo. Napakasarap ng ulam na ito. Magkano ang isang serving? 10 yuan bawat serving. 2 ulam na karne, 1 gulay at 1 sabaw. Busog hanggang lig. Kalahati ang bayad para sa mga manggagawa sa istasyon ng tren at sa kainan. Ang laki ng serving. 5 yuan lang. Hindi ba malulugi ang amo? Hindi ako malulugi. Kayo ang nagtatayo ng tren para sa amin. Ako naman ang magluluto para sa inyo. Makatarungan lamang iyon. Bukod pa riyan kapag natapos ninyo ang tren. Magkakaroon ng mga customer ang kainan ko. Tatlong taon na akong nagtatrabaho sa ibang lugar. Ngayon lang ako nakatagpo. Nang may-ari ng tindahang tunay na nagmamalasakit sa amin. Tama ka, amo. Napakabuti mong tao. Ang mga putahe sa kainan namin. Para sa mga manggagawa sa paggawa ng tren at mga tagalinis. Para sa mga nakatatanda na mahigit 60 taong gulang. Kalahati rin ang presyo. May libreng hapag ng malasakit sa harap ng kainan. Libre ang pagkain para sa mga taong may kapansanan. 3 putahe at 1 sabaw ang bawat serving. CJ, huwag kayong magmadali. May bahagi para sa lahat. Pumunta na lang kayo sa tindahan para kumain ng maayos. Salamat sa iyo, Xiao Chen. Bakit ang daming tao ngayon? Masarap ang mga luto ni Boss Chen. Makatarungan pa ang presyo. Ayan nga. Dinala ko rito ang mga kaibigan ko sa lugar ng trabaho. Para suportahan kanilang lahat. Naitay, nakikita ba ninyo ito? Hindi kayo pinahiya ng anak ninyo. Ang hinanakit na sinasabi ninyo. Naibawi ko na. Ikaw si Chen Yuanxi. Ako si Yuanxi. Kayo po si. Ang punong inhinyero ng proyekto ng mabilis na tren. Song Lin. Ang departamento ng proyekto ng mabilis na tren. Si Kapitan Liu ba ang nagpadala sa inyo? Para ipatigil ang konstruksyon ko. Anger. Song. Napadaan po ba kayo para? Napunta ako rito para tingnan. Kung bakit nitong mga nakaraang araw. Lagi kayong pinupuri ng mga manggagawa kay Boss Chen. Ano nga ba siyang klaseng tao? Mabilis na tren, mga manggagawa at tagalinis. Kalahating presyo para sa mga nakatatanda. Libre para sa mga taong may kapansanan. Libre. Sa loob ng ilang dosenang kilometro rito. Baka wala nang ibang makitang. Restaurant ganito. Hindi naman ito pambihirang bagay. Ang mapakain ang lahat ng mabuti. Ay higit na sa lahat. Narinig ko rin ang tungkol sa restaurant mo. Lahat ng pamilya sa nayon ay nakatanggap ng bayad sa demolisyon. Ang taniman lang ninyo ang hindi isinama. Pero sa mukha mo, wala akong makitang kahit kaunting hinanakit. Nasaktan ako, pero tapos na ang sama ng loob ko. Basta nakatayo ako at nakakaraos sa buhay. Ang lupang nasa ilalim ng paa ko ay akin. Kung ano ang tingin ng iba, problema na nila iyon. Hindi ako pwedeng yumuko. Magaling ang sinabi mo. Boss Chen. Kinatawan ako ngayon ng departamento ng proyekto ng mabilis na tren. Para makipag-usap sa iyo tungkol sa pakikipagtulungan. Pakikipagtulungan. Sinuri ng kasamahan naming namamahala sa suplay ng proyekto. Ang buong kalagayan ng iyong negosyo. Sariwa ang mga sangkap sa restoran mo. At talagang pasok sa pamantayan ang kalinisan. Mahigit 300 tao ang nagtatrabaho sa lugar ng proyekto. 3 shift sila araw-araw. Masyadong mabigat ang pressure sa kantina ng lugar ng trabaho. Ang restoran mo ay talagang nakatulong sa paglutas ng aming problema. Anger. Song. Tinatanggap ko ang tiwalang ito. Makatiyak po kayo. Bawat baon ng mga manggagawa ay aasikasuhin ko ng buong puso. Sapat na sa akin ang sinabi mo. Igagawad namin sa iyo. Ang pleke ng opisyal na tagapagtustos ng pagkain. Pagkaraan ng 3 araw ang seremonya. Boss Chen, handa ka na ba? Hindi ko inakalang ang isang maliit na kabutihan ay magbubunga ng ganito kalaking gantimpala. Kumpleto na ang lahat ng permit. May garantiya na rin mula sa departamento ng proyekto ng mabilis na tren. Kahit gustuhin ni Liu Decay na galawin ako, hindi na magiging ganoon kadali. Manager Son, dumating na po kayo. Kumusta na ang bagay na sinabi ko sa iyo noong nakaraan? Napag-isipan mo na ba? Kapitan Liu, hindi sa ayaw kitang tulungan. Pero may malaking pinuno na dumating mula sa itaas. Matalas ang mata ng taong ito at hindi madaling lokohin. Kung kikilos ako ngayon, at mapansin niya ako, malaking problema iyon. Ang posisyon kong manager. Baka hindi na magtagal sa pwesto. Manager Son, naiintindihan ko. Sa tingin mo, sapat ba ang mga ito para akuin ang panganib? Kapag nagtagumpay, hindi kayo mawawalan ng pakinabang. Mas marami pang benepisyo. Sa tingin ko, maliit na bagay lang ito. Hindi rin ito papansinin ni Anger. Song! Malapit nang magsara ang palpak mong kainan. Sasama na lang ito sa iyo sa libingan.
Yuansi. Ngayon ang malaking araw ng pagbubukas. Kinakabahan ka ba? Kinakabahan ka ba o hindi? Parang panaginip lang ang lahat. 3 buwan lang ang nakalipas, taniman pa ito. Ngayon, punong-puno na ng tao. Parang hindi totoo. Boss Chen. Kailan magsisimula ang seremonya ng pagbubukas? Humingi kami ng 1 oras sa mga manggagawa. 1 oras na pahinga. Para makapagdiwang kami kasama mo. Sandali na lang. Malapit na siguro si Enger. Song. Chen Yuansi. Kapitan Liu. Bakit kayo na parito? Batang Chen. Nakaapekto ang inyong tindahan sa istasyon ng mabilis na tren. At sa pagpapatakbo ng proyekto ng konstruksyon. Iniutos ng tanggapan ng proyekto ng mabilis na tren ang agarang paghinto ng konstruksyon. Maayos namang tumatakbo ang tindahan ni Boss Chen. Sino kayo para basta ipahinto ito? Tama. Kalahati ang bayad ng mga matatanda rito. Kapag hindi ninyo kami pinayagang magbukas. Saan kami kakain? Bakit? Dahil dito. Ito ang abiso ng pansamantalang paghinto ng konstruksyon na inilabas ng mabilis na tren. Chen Yuansi. Ang inyong tindahan ay nasa tabi mismo ng daanan ng konstruksyon ng mabilis na tren. Malubha nitong naapektuhan ang kaligtasan ng konstruksyon ng tren. Alinsunod sa mga regulasyon, iniutos namin ang agarang paghinto ng lahat ng operasyon ng negosyo at ang napipintong paggiba sa iligal na gusali. Ano na ang gagawin natin ngayon? Ang mga permit ninyo mula sa tanggapan ng konstruksyon. Sa harap ng proyekto ng mabilis na tren. Walang silbi ang mga iyon. Huwag mo nang isipin pang patakbuhin ang tindahang ito. Pero, magkababayan tayo. Ayoko ring makitang mawalan ka ng kabuhayan. Ibigay mo sa akin ang tindahan. Iyon na ang 10,000 ito. Itabi mo na lang ang perang ito para sa kabaong mo. Akin ang tindahang ito. Pinagtulungan ito ng mga kababayan natin. Bawat piraso ay sama-samang itinayo. Gusto mong ipagawa ko ito sa iyo sa panaginip mo. Binigyan ka na ng mukha, umaabuso ka pa. Kung ganoon, hintayin mong gibain ito. Ang tindahang ito. Bumalik ka kung saan ka nang galing. Dahan-dahan lang. Kapitan Liu. Ako naman ang may itatanong. Tungkol sa abiso ng paghinto ng konstruksyong ito. Nagtanong ka ba? Sa opinyon ng punong inhinyero ng tanggapan ng proyekto ng mabilis na tren. Ang tanggapan ng punong inhinyero. Kasama ako sa pangkat ng proyekto ng mabilis na tren. Kapag sinabi kong lumalabag ka sa mga patakaran. Lumalabag ka talaga. Kailangan ko pa bang magtanong kanino man? Talaga ba? Kung ganoon, tingnan mo ito. Ano ito? Impossible ito. Peke ito. Tiyak na peke ang karatulang ito. Tama ang sinabi ni Kapitan Liu. Ako ang tagapamahala sa lugar ng proyekto ng high-speed railway. Ng high-speed railway. Ang pagtalaga ng lugar para sa catering. Kailangang dumaan muna sa pag-aproba ko. Kailanman ay wala akong natanggap na anumang dokumento tungkol sa restoran na ito. Mga papeles ng aplikasyon. Paano naging tunay ang karatulang ito? Napakagaling mo, Yuansi. Nangahas kang pekin ang opisyal na karatula. Alam mo ba kung anong krimen ang pagpeke ng opisyal na selyo? Maghanda kang makulong. Huwag mong sabihing peke nga ito. Imposible, di ba? Hindi mukhang gagawa ng ganitong bagay si Boss Chen. Hindi siya ganoong klaseng tao. Sabi ko na nga ba? Isa siyang kapuspalad na hindi isinama sa listahan ng mga pamilyang paalisin. Paano siya posibleng makipagtulungan sa departamento ng high-speed railway? Ayun, lagot na. Hindi lang maisasara ang restoran. Makukulong din siya. Tama. Ipakulong ninyo siya. Chen Yuansi. Peke ang karatula mo. Panlilin lang sa pagpapatakbo ng negosyo. Ngayong araw para sa lahat. Wawasakin ko ang mapanlinlang mong restoran. Manager Son. Matandang Zhao. Dalhin dito ang excavator. Yuansi, hangal ka ba kaya nila itong gibain? Hindi ninyo ito maaaring gibain. Huling beses ko nang itatanong sa iyo. Magbabayad ka ba para sa restoran na ito o hindi? Hindi ako magbabayad. Ito ang tahanan ng pamilya ni Yuansi. Tumigil kayo. Tingnan natin kung sino sa inyo ang mga ngahas gumiba nito. Enger, Song, bakit po kayo narito? Enger, Song pala kayo. Sakto ang dating inyo. Itong si Yuansi. Ay peke ang karatulang nagsasabing aprobado ng inyong departamento ang catering dito. Niloloko niya ang publiko. Nililinis namin para sa inyo. Ang pangalan ng proyekto ng high-speed railway. Ang ganitong tao ay hindi lang lumalabag sa batas. Sinisira rin niya ang imahe ng proyekto ng high-speed railway. Ayon sa mga patakaran, dapat siyang ipadiretso sa kulungan.
Hindi po ba, Enger? Manager Son. Ano po sa palagay ninyo? Enger, Song. Sa tingin ko, may punto si Kapitan Liu. Ipinaskil ng restoran na ito ang karatula ng walang pahintulot. Talagang sinisira nito ang imahe ng aming high-speed railway. Huwag mong sabihing si Yuanxi ay talagang may koneksyon kay Song Lin. Paano naman makikilala ni Song Lin ang isang maliit na taong gaya niya? Malay mo, baka nagkataon lang na napadaan siya. Kung hindi hulihin ang ganitong manluloko, hindi iyon katanggap-tanggap sa langit at lupa. Hulihin siya at ipasok sa kulungan. Ikulong siya ng ilang taon para tumino. Eksakto. Nangahas siyang pekin ang karatula ng high-speed railway. Sobra ang tapang niya. Magsalita ka naman. Mga kababayan, nakikita ninyong lahat, hindi ba? Itong si Yuanxi, para kumita ng pera, ay kayang gawin ang kahit anong bagay. Ngayong araw, kaya niyang pekin ang karatula. Bukas, maglakas loob kang gamitin ito. Niloloko ninyo ang mga tao at kinukuha ang pera nila. Ang ganitong tao ay dapat makulong. Hindi ito palalampasin ng langit at lupa. Chen Yuanxi, hintayin mong umalis ka. Ako ang hahalili sa iyo sa pagpapatakbo ng restorang ito. Mamatay ka man, sa tamang lugar ka namatay. Sino ang nagsabing peke ang karatulang ito? Ang karatulang ito ay personal na inaprubahan ni Song Lin. Ito ay mula sa tanggapan ng punong inhinyero ng tren. Siya mismo ang nag-apruba sa pagkakabit nito. Ano? Personal itong inaprubahan ni Enger. Song, sabi ko na nga ba, paano mapipigilan ni Emily Chen ang Pemmic? Paano iyon naging posible? Enger, Song, baka nagkamali po kayo. Paano magiging ganoon si Chen Yuanxi? Sun Chengfu, Enger, Song, bilang tagapamahala ng pangkat ng proyekto at tagapamahala ng kontratistang gumagawa ng proyekto, nang hindi man lang nagsisiyasat, naglabas kayo ng abiso upang ihinto ang konstruksyon ng walang pahintulot. Iyan ay malinaw na pag-abuso sa kapangyarihan. Ginamit ninyo ang posisyon ninyo para sa pansariling interes. Malubhan ninyong sinira ang imahe at reputasyon ng proyekto. Kaya ngayon, ipinahahayag ko na tinatanggal ko kayo bilang tagapamahala sa lugar ng proyekto. Pagkatapos nito, magsasagawa ang pangkat ng investigasyon ng mas masusing pagsusuri sa inyong mga ginawa. Ang dahilan kung bakit namin piniling ikabit ang karatulang lutong bahay ni Yuanxi ay hindi dahil sa anumang pakinabang. Ang tunay na nakaantig sa akin ay si Chen Yuanxi mismo. Si Chen Yuanxi ay nagpatayo ng restorang ito, ladrilyo sa bawat ladrilyo. Ngunit ang nagtulak sa akin na makipagtulungan sa kanya ay ang kabutihan niya sa gitna ng pagsubok. Hindi niya kailanman nakakalimutang alagaan ang mga mahihina. Ang ganitong may-ari ng negosyo ay karapat-dapat nating suportahan at makasama sa proyekto. Tama ang sinabi ni Enger. Song, mabuting tao si Emily Chen. Sinusuportahan namin si Emily Chen. Tapos na ang lahat. Aalis na agad kayo. Hindi man lang kayo mananatili para kumain. Chen, nalampasan na natin ang pagsubok ngayon. Pero may isang bagay akong kailangang ipaalala sa iyo. Sabihin mo, habang lumalaki ang negosyo mo, mas dumarami ang mga matang nakamasid sa iyo. Kaya kailangan mong maging mas maingat mula ngayon. Hindi ako magpapadala sa panandali ang tagumpay. At hindi ko luluwagan ang aking pagbabantay. Mauuna na ako. Tama ang sinabi ni Enger. Song, habang mas mataas ang inaakyat mo, mas kailangan mong maging matatag. Mas lalo akong magiging maingat at matatag sa bawat hakbang. Isang hakbang, isang bakas. Anak, hintayin ninyo ang magandang balita mula sa akin. Yuanxi, mali kami noon. Pinaniwalaan namin si Kapitan Liu. Akala namin ay talagang nagsasagawa ka ng iligal na konstruksyon. Huwag mo na sanang dibdibin iyon. Nga, kalimutan na natin ang mga nakaraan. Bumalik kayo rito para kumain sa susunod. Bibigyan ko kayo ng 20% diskwento. Ikaw, ay hindi kami sinisisi. Ano naman ang silbi ng pagsisi? Kailangan pa rin nating magpatuloy sa buhay. Mula ngayon, unti-unti kong patutunayan ang aking sarili. At ipapakita ko ito sa inyong lahat. Ang restoran na ito ay nakatayo dahil sa tapat na pagsisikap. Ngayong araw ng pagbubukas, may mahalaga akong ipapahayag. Tio Dehao, Tio Zhang, Tio Li. Mula nang simulan ninyo ang pagpapatayo ng restoran, ni isang kusing ay hindi ninyo hiningi sa akin. Wala kayong ipinakitang sama ng loob. Ang kabutihang ito ay hindi ko malilimutan. Ako si Yuanxi. Kahit isang araw ay hindi ko makakalimutan. Yuanxi, bakit mo pa sinasabi iyan? Magkakapit bahay tayo. Tungkulin namin iyon. Walang anumang kabutihang dapat ipagwalang bahala. Tio Dehao, sinabi ko na sa inyo. Tinulungan ninyo ako. Kaya hindi ko kayo bibiguin. Ngayong araw, formal kong inaanyayahan kayong tatlo. Pati ang lahat ng tumulong sa akin mula pa noong una sa pagtatayo ng restoran.
Kayong mga tiyuhin at kapatid, na maging mga formal na empleyado ng lutong bahay ni Yuan Si. Narito ang kontrata sa trabaho. Buwanang ibibigay ang sweldo. At bukod pa rito, bawat taon, 20% ng kita ng restoran ay hahatiin ayon sa ambag ng bawat narito. Hindi kayo mga upahang manggagawa ko. Mga kasosyo kayo ng restoran na ito. Mabuti. Yuan Si, mabait kang bata. Yuan Si, tama ang pinili mong mga tao. Yuan Si, mahusay ang desisyon mo. Yuan Si, tama ang pinili mong mga tao. Huwag kayong mag-alala. Ang lutong bahay ni Yuan Si ay hindi lamang magtatagal. Lalo pa itong lalakas. Sana ay patuloy ninyo kaming suportahan pagdating ng araw. Siyempre naman. Boss Chen, kakampi mo kami. Mga traidor at walang utang na loob. Sino ba ang tumulong sa kanila noon? Na makuha ang bayad sa demolisyon. Pero ngayon, lahat sila ay nagsitakbo. Para dilaan ang talampakan ni Yuan Si. Kapitan, kumalma po kayo. Ang si Yuan Si na iyon ay umaasa lamang sa restoran. Para labanan kayo. Kung ganoon, tutukan natin ang restoran niya. Guluhin natin ang negosyo niya. Kapag nagkaproblema ang tindahan niya. Magaling ang sinabi mo. 20 taon na akong kapitan. Sana yung Liu He. Pero ngayon lang ako napahiya ng ganito. Kung talagang gusto niyang makipagsagutan sa akin, huwag niya akong sisihin kung hindi ako magpapakita ng awa. Ito ang restoran, na ang may-ari ay si Yuan Si. Gawin ninyo ang nararapat. Mas mabuti pang, hindi na siya kailanman makapagbukas ng tindahan. Makakaasa kayo, Kapitan Liu. Dahil hindi ninyo siya gusto. Aayusin ko siya ng husto. Para malaman niya kung sino ang malakas. Sino si Yuan Si? Lumabas ka rito. Sino si Yuan Si? Lumabas ka rito. Sino si Yuan Si? Lumabas ka rito. Yuan Si. Huwag kang padalos-dalos. Halatang naghahanap sila ng gulo. May dala pa silang mga sandata. Tio Dihao. Ayos lang. Sadyang pinuntahan nila ako. Hindi ako lalabas. Baka pasukin nila ako. Ako si Chen Yuan Si. Ano ang kailangan ninyo? Makinig kayong mabuti. Amin ang buong lupang ito. Kung gusto mong magbukas ng tindahan dito, kailangan mong magbayad ng proteksyon. Kwentahin ayon sa bawat metro kwadrado. Bawat buwan. 5,000. Hindi ko kayang maglabas niyan. Kung gayon, huwag mong asahang magpapatuloy ang negosyo mo. Kung hindi, wawasakin namin ang tindahan mo. Alam ba ninyo? Labag iyan sa batas. Labag sa batas. Ikaw pa ang magsasalita sa akin tungkol sa batas. Dito sa lugar na ito. Kami ang batas. 5,000. Kahit 1 sentimo. Huwag mo nang isipin pang magbukas ng tindahang ito. Paano kung hindi ako magbayad? Hindi ako magbabayad. Kung gayon, wawasakin namin ang sira-sirang lugar na ito. Mga kapatid, wasakin ninyo. Sino ang mangangahas na galawin si Boss Chen? Sino ang mangangahas na galawin si Boss Chen? Ang paggalaw sa kanya ay paghamon sa amin. Ano ka ba para manghimasok? At makialam sa mga bagay na hindi mo sakop. Kung matino ka, umalis ka na. Tama. Umalis ka na. Ang usapin ni Boss Chen ay usapin din naming magkakapatid. Kung gusto ninyo siyang galawin, kailangan muna ninyong tapakan ang aming mga katawan. Binigyan na kayo ng mukha, ayaw pa ninyong tumanggap ng respeto. Kung ganoon, ikaw muna ang tatapusin ko. Tama na. Ikaw ang sumugod sa akin. Sasagutin ko lang. Pero tindahan ko ito. May mga customer ako sa loob. Mga kapatid na kasama ko ng 3 buwan. Sino ang mangangahas na galawin sila? Kahit buhay ko ang kapalit. Hindi ko siya palalampasin. Yuan Si. Bakit ka nakikipagtalo sa kanila? Ang kutsilyong ito, 20 taon nang naghihiwa ng buto ng baboy. Ngayon, susubukan ko naman sa bagong dating. Sa buong buhay ko, wala pa akong kinatakutan. Napakabuti ni Boss Chen sa amin. Ang sinumang sumira sa tindahan niya ngayon, ay sumisira rin sa kabuhayan naming lahat. Sa mga mangkok ng kaninang lahat. Tama. Kakampi kami ni Boss Chen. Napakarami nila. Tayo. Umalis na tayo. Kapatid. Hindi pagkakaunawaan lang ito. Puro hindi pagkakaunawaan lang ito. Hindi pagkakaunawaan ang tawag mo rito. Kanina, paulit-ulit mong sinasabi. Nawawasakin mo ang tindahan ni Yuan Si. Maniwala ka sa akin, tatagain kita. Boss Chen. Magsalita ka.
Ano ang gagawin natin sa kanila? Paalisin mo sila. Papalampasin na lang natin sila ng ganito. Tio de Hao. Lehitimo at marangal ang negosyo natin. Hindi tayo dapat gumamit ng dahas tulad nila. Palalampasin kita sa pagkakataong ito. Dinungisan ninyo ang tindahan ko. Pinadungisan ninyo ang mga kamay ng mga kapatid ko. Pero kung maglalakas loob ka pang bumalik, ito ang magiging hantungan mo. Umalis na tayo agad. Umalis ka na agad. Ayos ka, Boss Chen. Napakaganda ng pagkakagawa. Ayos na ayos. Mga kapatid, maraming salamat sa inyong lahat ngayong araw. Kung hindi kayo agad dumating, ang tindahan ko, malamang hindi na namin ito mapoprotektahan. Para sa lahat ng manggagawang kapatid natin ngayong gabi, ang inyong pagkain, libre na. Boss Chen, huwag ninyong sabihin iyan, nakakailang naman. Mahirap na nga ang pagnanegosyo mo. Pinagbibigyan mo pa kami ng kalahating presyo. At inaalagaan mo pa ang mga matatanda at may kapansanan. Hindi kami tumulong sa iyo ngayon. Para lang malibre sa pagkain. Mabuting tao si Boss Chen. Hindi namin hahayaang malugi ang isang mabuting tao. Sa susunod, kung may mga has na manggulo, isa-isa natin silang susuntukin. Hanggang mangalat ang mga ngipin nila. Habang nandito kami, walang mga ngahas na galawin ang tindahan mo. Salamat sa inyong lahat. Huwag na kayong magpasalamat. Boss, pakiabot nga ng isang kanin na may litson baboy. Pagod na pagod ako sa trabaho ngayon. Kanin na may litson baboy. Dagdagan mo pa ng isa. CJ, ngayong araw, sagot ko na ang lahat ng litson baboy. Pumasok kayong lahat at maupo. Sa panahon ngayon, ang malasakit ng tao ay higit pa. Sa anumang kayamanang mabibili ng pera. Napakarami kong pusong. Nakatayo sa aking panig. Ano pa ang dapat kong katakutan? Isang grupo ng mga walang silbi. Muli na namang nakataka si Yuansi. Yuansi, maghintay ka lang. Hindi kita palalampasin. Yuansi, ano ang tinitingnan mo? Gusto kong maglunsad ng sistema ng paunang order at paghahatid. Kapag natapos na ang istasyon ng tren na mabilis ang takbo, siguradong maraming pabrika sa paligid. Kapag naging abala ang mga manggagawa, wala na silang oras pumunta rito para kumain. May mga matatanda ring hirap maglakad, kaya hindi sila makapupunta rito kahit gusto nilang kumain. Ibalot natin ang mga putahe at ihatid sa kanila. Malaking tulong iyon sa maraming tao. Maganda ang ideyang iyan. Kahit malayo ang lugar natin. Kapag gumana na ang mabilis na tren, dadami ang mga taong dadaan dito. Tama lang na maghanda tayo ng maaga. Sa tingin mo ba kaya itong gawin? Siyempre, kaya natin. Pero hindi sapat ang ideya lang. Ang proseso ng pag-order ay kailangang simple at episyente. Hindi pwedeng paghintayin ng matagal ang mga customer. At hindi rin tayo pwedeng malito sa sarili nating sistema. Ako na ang tutulong sa iyo sa pagdisenyo nito. Yuansi. 3 araw pa lang itong inilunsad. Pero mayroon na itong mahigit 10 positibong review. Yuansi. May dumating na malaking order. Anong malaking order? Iyong Huawei Electronics sa paligid. Wala silang kantina sa pabrika. Puro instant noodles ang kinakain ng mga manggagawa. Tumawag kanina ang tagapamahala ng kanilang serbisyo. Tumawag siya. Sabi niya, nakita raw niya ang patalastas natin para sa delivery. Gusto nilang umorder ng regular sa mahabang panahon. Akala mo naman maluloko mo pa ako. Mahigit 120 ang manggagawa nila. 2 beses sa isang araw. Tanghalian at hapunan. Sabi ng kabilang panig kung magiging maayos ang pakikipagtulungan. Pipirma sila ng pangmatagalang kontrata. 120 tao. 2 pagkain bawat araw. Ibig sabihin 240 kahon ng pagkain. Tio de Hao. Sapat ba ang tauhan natin? 5 tao lang ngayon sa kusina kasama ako. 2 sa harapan. Kung maglalaan tayo ng 2 tao. Para sa delivery. Kakayanin naman siguro. Kung ganoon, ayos na. Tio de Hao. Bukas, kumuha pa kayo ng 2 katulong sa kusina. Ako na ang sasagot sa sahod. Tungkol sa delivery. Salitan kaming magde-deliver ni Tio Zhang. Noong huli, kumuha ako ng mga siga. Pero hinarap sila ng mga manggagawa. Natakot sila na parang mga daga. Talaga bang? Hahayaan nating patuloy na magpasikat ang batang si Yuansi. Hanggang kailan siya magyayabang? Kapitan, may isa pa akong paraan. Tingnan ninyo ito. Ano ang pinakamahalaga kay Yuansi ngayon? Hindi iyong mumurahing kainan niya, kundi ang reputasyon niya. Nagtitiwala sa kanya ang mga taga nayon. Pinoprotektahan siya ng mga manggagawa. Nakikipagtulungan din sa kanya ang proyekto ng tren. Pero kapag nasira ang reputasyon niya, magpatuloy ka. Umaasa siya sa mga putahe niya.
Kung ganoon, doon tayo umatake sa mga putahe. Tama. Iyon ang gagawin natin. Chen Yuanzi. Hindi ba gusto mong maging malaking amo? Ipapatikim ko sa iyo kung ano ang lasa ng bumagsak mula sa tuktok. Talagang masarap ang pagkain dito. Kaya pala napakaraming tao. Nga. Inirekomenda ito ng katrabaho ko. Sabi niya, mura na, masarap pa. Ang tiyan ko. Sobrang sakit. Anong nangyayari? Ano ang nangyari sa taong ito? Kuya, ano ang nangyari sa iyo? Saan masakit? Ang tiyan ko. Parang hinihiwa ng kutsilyo ang tiyan ko. Ano ang inilagay ninyo sa pagkain? Kuya, huwag kang magmadali. Tatawag agad ako ng tutulong. Aray, ang tiyan ko. Napakasakit. Bakit may isa na namang bumagsak? May problema sa pagkain ito. Tiyak na marumi ang mga sangkap. Kung hindi, bakit sasakit ng sabay ang tiyan ng dalawang tao? Anong mga sangkap ang ginagamit ninyo? Hindi ba panis na? Makinig po kayong lahat sa akin. Ang mga sangkap na ginagamit sa tindahan namin. Araw-araw naming sariwang binibili. Kailanman ay wala itong naging problema. Tungkol sa nangyari ngayong araw. Sisiguraduhin kong malalaman ko ang buong katotohanan. Alamin ang buong katotohanan. Tingnan mo ang lagay niya, sobrang sakit na. Sinasabi mo pa talagang aalamin mo ang katotohanan. Iyon nga. Paano kung mamatay ang tao? Ang pinakamahalaga ngayon ay, dalhin muna sila sa ospital. King. Tumawag agad sa 120. May. Tumawag ka na ba sa 120? Pagkalason sa pagkain. Ano? Pagkalason sa pagkain. May laso ng pagkain sa bahay niya. Pagkalason sa pagkain. May laso ng pagkain sa bahay niya. Patay tayo. Kumain din ako kanina. Baka nalason din ako. Doktor. Malubha ba ang kalagayan nila? Ano ba talaga ang sanhi nito? Ano mismo ang sanhi nito? Pagkalason sa pagkain. Malalaman lang pagkatapos ng pagsusuri sa laboratorio. Buhatin muna sila papunta sa sasakyan. Tabi muna, tabi. Boss Chen. Akala ko, lagi akong kumakain sa bahay ninyo. Araw-araw pa akong pumupunta para suportahan kayo. Paano ninyo nagawa ang ganitong bagay? Yuanzi. Paano ito nangyari? Sariwa lahat ng sangkap natin. Imposibleng magkaroon ng problema. Kapag sinabi mong imposible, imposibleng Dinala na ang mga tao at matigas ka pa rin ang ulo. Kumain kami rito dahil nagtitiwala kami sa inyo. Gumamit kayo ng maruming sangkap para lokohin kami. Naipost ko na ito sa internet. Hayaan nating ang lahat ang humusga. Pagkatapos nito, sino pa ang mga ngahas kumain sa bahay ninyo? Mga kabarangay at mga suki. Mula nang magbukas ako ng tindahan. Hindi ko kailanman niloko ang mga sangkap. Ang mga gulay na ginagamit namin araw-araw. At ang karne ay regular na inihatid ng aming mga supplier. Tungkol sa bagay na ito, sisiguraduhin kong malalaman ang buong katotohanan. Kung kasalanan ko ito, pananagutan ko ang nararapat. Hindi ako magpapalusot. Pero kung may gustong gamitin ang pangyayaring ito, para dumisan ang pangalan ko, hindi ako aamin. Mas magaling ka pang magsalita kaysa kumanta. Sa tingin ko, lumaki lang ang ulo mo dahil umunlad ang negosyo mo. Lumipad ka na sa ere. Iyon nga. Sa negosyo ng pagkain, kalinisan ang pinakamahalaga. Hindi ninyo man lang magawa iyan. Tama na. Hindi na ako babalik dito kailanman. Aalis na kami. Tara na. Huwag kayong umalis. Hindi pa nalalaman ang buong katotohanan. Yuanzi. Huwag kang panghinaan ng loob. Siguradong may sabuatan dito. Hahanapin natin ang katotohanan. Walang problema ang mga sangkap natin. Paano malalaso ng sabay-sabay ang mga taong ito? Maliban kung may nangialam sa mga ulam. King. Pumunta ka sa ospital. Bantayan mo ang kalagayan ng 2 pasyente. Kapag may balita, tawagan mo agad ako. Tio Dehao. Hanapin mo ang lahat ng resibo ng mga ipinadalang sangkap ngayon. Pati ang mga kuha mula sa mga kamera ng seguridad. Hanapin natin ang lahat. Ibigay mo sa akin. CJ. Tio, umalis na po kayo. Hindi ako basta susuko. Gagamit ka ng ganitong maruming paraan para gipitin ako. Pahirapan mo ako. Sige, tingnan natin. Tingnan natin kung sino ang unang bibigay. Pangalawa, maraming customer ang isinugod sa ospital dahil sa pagkain. Siya iyon. Ang may-ari ng tindahang ito. Dahil sa kanya, lahat sila ay napunta sa ospital. Dapat arestuhin at parusahan ng mabigat ang ganitong tao. Wala na si Yuanzi. Lahat ng order natin para sa delivery ay kinansela na. Kakatawag lang ng Huawei Electronics Factory. Sinabi nilang pansamantala nilang ititigil ang pakikipagtulungan sa atin. Naiintindihan ko na. Naku po. Hindi ba ang may-ari natin ay si Yuanzi? Wala nang kumakain sa tindahan. Ang tahimik naman dito. Hindi ba ang saya-saya rito ilang araw lang ang nakalipas? May delivery at malalaking order pa.
Akala ko. Yayaman ka na talaga. Mas mabilis pa magbago ang mundo kaysa magbukas ng libro. Hindi pa nga malinaw ang buong pangyayari. Pinapayuhan kita. Tigilan mo ang pagsasaya sa kamalasan ng iba. Nakita ninyo lahat, hindi ba? Matagal ko nang sinabi na hindi magtatagal ang kainan niya. Ano na ang lagay ngayon? May mga nagkasakit dahil sa pagkain. Sino pa ang maglalakas loob kumain dito? Naniniwala ako kay Emmy. Chen, kalahati lang ang singil ni Emmy. Chen sa mga manggagawa. At namimigay pa siya ng libreng malasakit na pagkain sa mga may kapansanan. Ang taong tulad niya ay hindi kayang gumawa ng masama. Hindi ako naniniwala. Ilang buwan na akong kumakain dito. Hindi ganoong tao si Emmy. Chen, hihintayin kong malaman niya ang katotohanan. Isinugod silang lahat sa ospital. Naniniwala pa rin kayo sa kanya. May problema ba sa utak ninyo? Hindi pa nga malinaw ang buong pangyayari. Bakit ka nagmamadaling hatulan siya? Ano ang ipinag-aalala mo? Gusto kong makita. Kung hanggang kailan ninyo siya paniniwalaan. Chen Yuanzi, hintayin mong tanggalin ang karatula mo. At ipasara ang tindahan mo. Tingnan natin kung may maniniwala pa sa iyo. King, tulungan mo akong makipag-ugnayan sa ospital. Pupuntahan ko ang 2 customer na nalason. Kuya, ate. Sino kayo? Ako ang may-ari ng lutong bahay ni Yuanzi. Chen Yuanzi. Umalis ka. May mukha pa kayong humarap dito. Walang pusong may-ari. Muntik nang mamatay ang asawa ko dahil sa inyo. Yuanzi, ayos ka lang ba? Ate, naparito kami para dalawin ang mga may sakit. Gusto rin naming alamin ang nangyari noon. Ano ang gusto ninyong alamin? Kung may problema ba ang pagkain sa tindahan ninyo? Maayos na pumasok ang asawa ko para kumain. Pero inilabas siyang pasan sa stretcher. Ayaw ding makipagtulungan ng pamilya. Ano ang gagawin natin? Doktor. Ang pasyente sa kwarto siyam. Paano siya nalason sa pagkain? Hindi sinasadyang nakakain ng botulinum toxin ang pasyente. Kaya siya nalason. Matinding nairita ng botulinum toxin ang tiyan at bituka. Na nagdudulot ng matinding pananakit ng tiyan at pagtatay. Mabuti na lamang at naihatid siya agad sa ospital. Walang panganib sa buhay. Lason ng patatas. Siguradong gumamit kayo ng patay na isda at hipon. Para lang maitago ang mababang uri. Nalalason lang ang pagkain kapag panis na. Sinasabi ko sa inyo. Sisiguraduhin kong mapapahamak kayo at maubos ang lahat ng ari-arian ninyo. Hindi galing sa panis na isda o hipon. Ang mga putahe sa tindahan namin ay walang kahit anong sangkap na may kinalaman sa patatas. Tama na ang mga palusot mo. Ang tao ay sa tindahan ninyo mismo nagkasakit. Huwag ninyong takasan ang pananagutan. Galit na galit pa ang pamilya niya. Wala siyang pinapakinggan sa sinasabi natin. Lumabas muna tayo. Mga kuya at ate. Ano man ang dahilan. Sa tindahan ninyo nangyari ang insidente. Kami na ang sasagot sa lahat ng gastusing medikal. Tiyak na aalamin ko ang katotohanan. Bibigyan ko kayo ng malinaw na paliwanag. Yuanzi. Ito na lang ang mga taong natitira sa atin. Ayaw raw nilang umalis kahit anong sabihin namin. Talagang gusto nilang manatili at kumain. Huwag kang panghinaan ng loob, Jim. Chen, nagtitiwala kami sa iyo. Malinis ba o hindi ang mga pagkain mo? Matagal na kaming kumakain dito, kaya alam namin ang totoo. Siguradong may nanggugulo rito. Makakaasa ka, Jim. Chen, kakampi mo kami. Salamat mga kapatid. Walang anuman. Tungkulin namin ito. Ano na ang gagawin ni Yuanzi? Kinansela na lahat ng order para sa paghahatid. Kaunti na lang din ang tao sa tindahan. Pag-isipan mo. Walang problema sa mga sangkap natin. Wala ring problema sa kalinisan ng kusina. Pero 2 customer ang sabay na nalason. At iisa ang lason na tumama sa kanila. Hindi ba napakagaling naman ang pagkakatugma? Ibig mong sabihin, may sadyang naglagay ng lason sa pagkain. At ang target ay ang tindahan natin. Gusto niyang sirain ang reputasyon ko. Para mapilitan akong magsara. Bakit naparito si Engger? Song, baka dahil sa nangyari ngayon. Para ipatanggal ang karatula. Dumating na kayo, Engger. Song. Darating talaga ang dapat dumating. Sa huli, darating din. Nabasa ko na ang mga balita nitong mga nakaraang araw. Sabihin mo, ano ba talaga ang nangyari? Engger, Song, ang 2 customer na iyon. Matapos kumain sa tindahan namin. Ay nalason sa pagkain. Nasa ospital pa rin sila ngayon. Ang mga sangkap sa tindahan namin ay laging sariwa at bagong bili. Nililinis din ang kusina araw-araw. Pero sa tindahan namin talaga, nangyari ang insidente. Nabigo ko po ang tiwala ninyo. Akala mo ba? Naparito ako para ipatanggal ang karatula. Sinabi ko na sa iyo. Ikaw ay taong mapagkakatiwalaan ko. Matalas ang mata ko sa pagkilala ng tao. Tama ako sa pagbasa sa pagkatao. Ang taong handang maging mabuti sa mga estranghero.
ay hindi maglalagay ng lason sa pagkain. Pero hindi sapat na ako lang ang naniniwala sa iyo. Kailangan mong hanapin ang katotohanan at patunayan ang iyong pagiging inosente. Kung hindi, kahit hindi ko ipasara ang tindahan mo, pipilitin ka ng opinyon ng publiko na magsara. Tama po kayo. Sisiguraduhin kong malalaman ang buong katotohanan. Ipapasuri ko ang mga kuha ng kamera sa nakalipas na 3 araw. Narepaso ko na ang lahat. Mula sa pagdating ng mga sangkap hanggang sa pagluto, pag-aayos sa plato at paghahain. Walang naging problema sa bawat hakbang. Wala ring estrangherong pumasok sa kusina. Ibig sabihin, ang gumawa nito ay hindi tagalabas. Malaki ang posibilidad na isa ito sa inyo. Ang layunin ng taong ito ay siraan kayo. At sirain ang inyong reputasyon. Pero ngayon, marami pa ring dating suki at manggagawa. Ang handang maniwala sa inyo. Ibig sabihin, sa pagkakataong ito, hindi niya nakamit ang lubos na pagbagsak ninyo. Ang ibig ninyong sabihin, tiyak na maghihintay siya ng panibagong pagkakataon para umatake. At ang kailangan nating gawin ay hulihin siya sa mismong oras na muli siyang kumilos. Mahuli siya agad sa akto. Kailangan ninyong maging mapagmatsyag. Bantayan ang bawat isa. Anger, Song, naiintindihan ko na. Salamat sa iyo. Hihintayin ko ang magandang balita mula sa iyo. Sa 2 araw na ito, mas maging maingat kayo sa mga taong nasa paligid ninyo. Lalo na sa 2 bagong tauhang kinuha kamakailan. Normal naman ang kilos ng bawat isa. Baka naman, mali lang ang pagkakaintindi ko sa kanila. Sabi ni Kapitan Liu. Sa pagkakataong ito, kailangan daw niyang tiyaking si Yuanxi ay tuluyang hindi na makabangon. Sino? Ano ang ginagawa mo? Ako. Nagdadagdag lang ako ng kaunting sili. Bakit? Ano ang nangyari? Narito. Ito ay pulbos ng laso na buto ng croton. Laso na buto ng croton. Iyon ang nagpapatay sa tao. Siya ang naglagay ng lason. Hindi. Wala akong ginawa. Kaya pala inilagay niya ang pulbos ng buto ng croton sa malamig na salad. Baka may dala pa siya sa katawan niya. Halughugin ninyo ang mga bulsa niya. Puro pulbos ng laso na buto ng croton. Kaya pala ikaw. Ikaw ang dahilan kung bakit nalason ang 2 tao noong nakaraan. Ikaw pala ang may kagagawa nito. Napakasama mo. Para mapahamak si Boss Chen. Pati buhay ng tao ay isinugal mo. Tumawag kayo ng pulis. Sisiyasatin namin ito ng mabuti. Kung mapatunayang may sadyang nanloko at nanira, lilinisin namin ang pangalan mo. Kaya pala may nanira sa kanya. Napagbintangan lang si Boss Chen. Akala ko kasi, marumi ang mga putahe sa kanilang tindahan. Mali pala ang pagbintang ko kay Boss Chen. Sabi ko na nga ba, hindi ganoong uri ng tao si Boss Chen. Sa wakas, lumitaw na rin ang katotohanan. Umakyat na rin sa ibabaw ang katotohanan. Yuanxi. Nahuli na at nakulong ang salarin. Isa itong kasong kriminal. Tiyak na makukulong si Liu Maokay. Mabuti nang matapos na ang lahat. Pero, pakiramdam ko ang bagay na ito ay hindi ganoon kasimple. Boss Chen. Narinig kong nahuli na ang taong naglagay ng lason. Talagang nakakahiya po. Mali ang naging hinala namin sa iyo noon. Matapos mangyari ang ganitong bagay. Kasalanan ko kung bakit hindi ko nabantayan ng mabuti. Pinapasok ko ang taong may masamang balak. Nilagyan niya ng lason. At dahil doon, lahat tayo ay napahamak. Humihingi ako ng paumanhin sa inyong lahat. Boss Chen. Hindi ba ikaw ang may kasalanan nito? Ang mahuli mo siya ay hindi na rin biro. Yuanxi. Walang may sinisisi sa iyo. At salamat din sa tiwala ninyo. Ipinapangako ko sa inyong lahat. Simula ngayon, ihigpitan ko ang pamamahala sa tindahan. Ang mesa ng mga rekado sa kusina. At lahat ng sangkap na ipinapasok ay masusing babantayan ko para hindi na ito maulit. CJ.
Kapitan Liu, may malaking problema. Bakit ka nagkakagulo? Parang gumuho ang langit. Nilagyan ni Liu Maokay ng lason ang lutong bahay ni Yuansi. At nahuli siya sa mismong lugar. Dinala na siya ng mga pulis. Ano? Nahuli siya. Totoong totoo. Maraming nakakita mismo. May nakuhang lason ang mga pulis sa kanya. Dinala siya agad sa presinto. Hindi niya ako isinangkot, hindi ba? Hindi niya ako idinamay, hindi ba? Hindi naman. Wala naman. Mabuti naman. Ang si Yuansi na ito. Nakalusot na naman siya. Kapitan, ano po ang nangyari sa inyo? Chen Yuansi, maghintay ka sa akin. Yuansi, tingnan mo nga. Ang kainan mo ay nasa balita na naman. Bakit nasa balita na naman tayo? Ikaw na ang tumingin. Naglabas na ng opisyal na pahayag ang mga pulis. Pinatutunayang malinis ang pangalan ng kainan natin. At alam mo ba kung ano pa? Iyong mga customer na dati ay nagkansela ng order. Ay nagsibalikan na naman. Marami sa kanila ang tumawag. Pati ang Huawei Electronics. Ay tumawag din. Sabi nila ang pagsuspindi nila ng pakikipagtulungan noon. Ay dahil lamang sa pressure ng mga sabi-sabi. Ngayong lumabas na ang katotohanan. Gusto nilang ipagpatuloy ang pakikipagtulungan. At sinabi pa nila na magdadagdag sila ng mga order. Pati pagkain para sa mga manggagawa sa night shift. Ay ipapahanda na rin nila sa atin. Sa mga panahong ito, talagang pinagpuyat at pinahirapan tayo. Kaya pala may nanadya sa atin. Kumain na ako rito. Masarap, sulit at sagana ang serving. Babalikan ko talaga ito sa susunod. Mabait pala ang may-ari, ganoong klaseng tao. Mabuting tao ang may-ari, ganoon ba? Kalahating presyo para sa mga manggagawa at matatanda. Paano niya nagagawa ang ganoong kabutihan? Tingnan mo, karamihan ng mga tao ay nasa panig natin. Marami rin ang nagbibigay sa atin ng mga mungkahi. Kabilang sa mga mungkahi ay dagdagan ang mga gamit sa tindahan. Tulad ng mga GC's camera. At magkaroon ng nakatalagang tagapamahala ng mesa ng mga rekado. Talagang kapaki-pakinabang ang mga mungkahing ito. Mamaya, ipapagawa ko kay Tio De Hao ang kuha ng kamera sa mesa ng mga panimpla. Dagdagan mo pa ng isa sa ulo. Boss, matagal na ba ang ganoong bagay? Ganoong bagay. Hindi naging maayos ang pagbabantay. 10.17 1,020. 10.17. Sino ang kumuha nito? Hindi ko rin alam. Hindi alam kung aling customer ang kumuha. Ipinost sa plataporma ng maikling video. May 10,000 likes na. Pinupuri ka ng lahat dahil sa asal mong iyan. Pinupuri ka talaga ng lahat. Siguradong malinis ang pagkain sa restoran na ito bukas. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Hindi ko akalaing sa paningin ng iba. Kaya pala handa ang lahat na magtiwala sa iyo. Maestro, ano ang nangyari sa iyo? Tubig. Tubig. Tio De Hao. Tio Zhang. Lumabas ka na at tumulong. Uminom ka muna ng tubig. Hindi ito headstroke. Parang bumaba ang asukal sa dugo niya. Tio De Hao, kumuha ka ng asukal. Ito. Saan ito? Restoran ko ito. Hindi ka pa nag-aalmusal, ano? Tio De Hao, isang mangkok ng pansit. Dagdagan mo ng panimpla. Salamat, boss. Wang Qiang ang pangalan ko. Ngayon ang unang beses kong bumiyahe sa rutang ito. Ilang dosenang kilometro na ang tinakbo ko, wala pa rin akong nakita. Kahit isang kainan. Kung hindi dahil sa iyo, baka hindi na ako nakauwi ng buhay. Dahan-dahan lang sa pagkain. Sa susunod na dumaan ka rito. Kapag nagutom ka, pumunta ka lang dito. Kalahati ng presyo ang sisingilin ko sa iyo. Boss, mabuti kang tao. Tiyak na, makakatanggap ka ng mabuting kapalit. Nanay, tatay. Nakikita ba ninyo? Ang restoran na itinayo ng anak ninyo ay hindi lang nakakapagtaguyod sa pamilya. Nakakatulong din sa mas marami pang tao. Ang restoran na ito ay lalo ko pang pag-igihin.
Heto na, heto na. Tabi muna, tabi. Hulaan ninyo kung gaano kalaki ang itinaas ng kita natin ngayong buwan. Magkano? 20%. Ang insidenteng iyon ay hindi lang nagpabagsak sa atin, kundi nagdala pa ng mas maraming tao na nakakilala sa restoran natin. Pero hindi ko pa rin maintindihan. Ang masamang si Liu Maokay ay wala namang alitan sa atin. Bakit niya tayo sasaktan? Pag-isipan mo. Karaniwan, si Liu Maokay ay sino ang pinakamadalas niyang kasama? Parang kamag-anak siya ng pamilya ni Kapitan Liu. Malayong kamag-anak. Madalas siyang pumupunta sa bahay ng kapitan. At parot parito roon. Ibig mong sabihin, si Kapitan Liu ang nag-utos sa kanya. Malaki ang posibilidad. May hinala ako. Simula pa lamang, iniiwasan ng demolisyon ang bahay namin. Naglabas si Sun Chengfu ng abiso na itigil ang trabaho. May pumunta para maningil ng proteksyon. Nang hihimasok sila, lahat ay may koneksyon sa kanya. Yuanxi. Sobra na si Kapitan Liu. Pumunta tayo sa pulis. Hulihin siya. Si Kapitan Liu ang namuno sa Nayong Liuhe. Bilang kapitan sa loob ng 20 taon. Malalim ang kanyang pundasyon. Malawak ang kanyang koneksyon. Wala tayong ebidensya. Kung padalos-dalos tayong kikilos, baka tayo pa ang baligtarin niya. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Papanoodin na lang ba natin siyang lumabag sa batas? Sandali. Marami na siyang pagkalugi. Tiyak nakikilos siyang muli. Kapitan Liu, pinapunta mo ako rito. May kailangan ka ba? Sir Shen, may mahigit 10 sangay po kayo sa kabayanan. Ang Dabiao Catering. Pumunta ako ngayong taon para ituro sa inyo ang isang magandang pagkakakitaan. Sige, sabihin mo. Sa tapat ng istasyon ng tren sa Nayong Liuhe ay may lutong bahay ni Yuanxi. Napakaganda ng lokasyon, eksaktong nasa tapat ng labasan ng istasyon. Kung mabibili ninyo ang restaurant iyon, bigyan ninyo ako ng bahagi. At ako na ang bahala sa pamamahala. Kilala ko ang may-ari ng restaurant iyon. Matigas ang ulo ng may-ari. Bakit? Kapitan Liu, may alitan ba kayo sa kanya? Hindi matatawag na alitan. Ang totoo, ang batang iyon ay hindi marunong lumugar. Umaasa akong kikilos si Sir Shen. At tuturuan siya ng leksyon. Nais ng Dabiao Catering na magbukas ng sangay sa Nayong Liuhe. Ang lupang iyon ang susi. Itong si Chen Yuanxi ang humaharang sa daan ko. Kapitan Liu, tama ang sinabi mo. Kukunin ko iyon. Napakatalino ni Sir Shen. Kung gayon, pag-usapan natin ito. Huwag kang mag-alala. Sa negosyo ng pagkain, ang pinakamahalaga ay ang mga sangkap. Karamihan sa mga mamamakyaw sa paligid ng Nayong Liuhe ay katuwang ko. Magpaparamdam lang ako sa kanila. At puputulin nila ang supply niya. Ano ang gagamitin niya sa pagpapatakbo ng tindahan? Ang galing ni Sir Shen. Talagang mahusay kayo. Kapitan Liu, hintay ka lang at manood ng palabas. Yuanxi, may malaking problema. Iyong mga naghatid ng gulay kaninang umaga. Maraming mamamakyaw. Ang nagsabing hindi na sila magsusupply sa atin. Tio Dehao, ano ba talaga ang nangyayari? Tinanong ko ang dahilan. Pero pawang paligoy-ligoy sila. Sabi nila may nag-utos sa kanila. Ang iba naman ay nagsabing humanap na lang tayo ng ibang paraan. Yuanxi, may mali rito. Tinanong ko na silang lahat. Alinman ay tinaasan nila ng 3 ulit ang presyo. O tuluyan na silang tumangging magbenta. Ang laman ng ating mga refrigerator ay sapat na lang ng hanggang 3 araw. Yuanxi, ano na ang gagawin natin ngayon? Yuanxi, nakipag-ugnayan ako sa mga kalapit na pamilihang pakyawan ng mga bayan. Ang tindahan ni Xixi ay atin. Lahat ay nagdadahilan para tumanggi. Hindi ito basta nagkataon. Siguradong may taong nasa likod nito. Ang taong nasa likod nito, bukod kay Kapitan Liu. Sino pa ba? Kapitan Liu, gusto mo ba kaming itulak sa kamatayan? Yuanxi, paano kung bumili muna tayo sa mataas na presyo? Para may paninda tayo. Kahit 3 beses ang itaas ng presyo, malulugi tayo sa bawat order na ibenta natin. Hindi aabot ng 3 araw. 2 araw lang, bangkarote na tayo. Hinihintay lang ni Kapitan Liu na maagaw ang tindahan natin sa bagsak na presyo. Kung gayon, ano ang gagawin natin? Panoorin na lang ba natin ang tindahang pinaghirapan nating itayo na muling magsara? Ang pag-atake niya ngayon ay siya namang pagkakataon natin. Pagkakataon. Matagal siyang nagtatago sa dilim. Hindi natin siya mahuli. Pero ngayon, siya mismo ang naglabas ng ulo niya. Kaya huwag mo akong sisihin kung hindi ako magiging maginoo. Pero paano natin siya haharapin ngayon? King, pag-isipan mo. Si Kapitan Liu, bakit niya kayang kontrolin ang buhay natin? Dahil siya ang kapitan ng nayon.
Iginagalang siya ng lahat ng lokal na mamamakyaw. 20 taon na siyang kapitan ng Nayon. Sa mga mamamakyaw na ito, matagal na siyang may lihim na pakinabang. Sa huli, tayo ay nag-iisa lamang. At walang masasandalan. Kaya malaya niya tayong minamanipula. Kung gayon, humanap din tayo ng masasandalan. Pero sino naman? Kahit sinusuportahan tayo ng mga taga-Nayon. Takot silang lahat kay Kapitan Liu. Hindi nila tayo matutulungan. Si Enger, Song ba ang ibig mong sabihin? Si Song Lin ang punong inhinyero ng proyekto ng mabilis na tren. Malaki ang impluensya niya at malawak ang koneksyon. Baka matulungan niya tayo na makahanap ng bagong daanan ng supply. Pero tutulungan ba talaga tayo ni Enger? Song, paano natin malalaman kung hindi natin susubukan? Tayo ang itinalagang tagapag-supply ng pagkain niya. Hindi rin niya. Hahayaan tayong tuluyang bumagsak. Tama ang sinabi mo. Sasamahan kita ngayon. Para puntahan siya sa opisina ng proyekto ng mabilis na tren. Huwag na. Manatili ka sa tindahan. Tulungan mo akong panatilihing maayos ang tindahan. Iyon na ang pinakamalaking tulong. Yuanxi. Mag-ingat ka sa daan. Kapitan Liu. Gusto mong harangan ang daan ko. Pero lalo ko pang palalawakin ang daang ito. Yuanxi. Bakit ka na parito? Hindi ba abala sa tindahan? Nagkaproblema ako. At nais ko po sanang humingi ng tulong sa inyo. Kaninang umaga, lahat ng mamamakyaw na nagsusupply sa amin ay biglang tumigil sa paghahatid. Ang iba ay nagtaas ng presyo ng 3 ulit. Ang iba naman ay tuluyang tumangging magbenta. Nakipag-ugnayan si Kingking sa mga pamilihan ng kalapit na mga bayan. Ngunit nang marinig nilang para ito sa tindahan natin, lahat na lang ay gumagawa ng dahilan para tumanggi. Enger, Song, hindi ito nagkataon lang. May sadyang nanggugulo sa atin. Pinutol nila ang supply. Pinipilit ka nilang magsara. Alam mo ba kung sino ang may gawa nito? Hinala ko si Kapitan Liu. Pero wala siyang ganoong kapangyarihan. Hindi niya kayang pakilusin ang lahat ng mamamakyaw sa buong lugar. Sa tingin ko, may ibang nasa likod niya. Tama ka. Hindi ganoon kahaba ang abot ng kamay ni Kapitan Liu. Sa likod nito, tiyak na may mas makapangyarihang tao. Enger, Song, alam ninyo po kung sino. Si Shen Dabiao. Si Shen Dabiao, ang may-ari ng Dabiao Catering. Paborito niyang gumamit ng maruruming paraan. Ang taong ito, may narinig na ako tungkol sa kanya. Sa bayan, higit 100 tindahan ang pag-aari niya. Nilapitan na niya ako noon. Gusto niyang siya ang magkaloob ng lahat ng pagkain at inumin sa istasyon ng tren. Pero nag-imbestiga ako tungkol sa kanya. Napakasama ng reputasyon niya. Kaya tinanggihan ko siya. Kung ganoon, bakit kanya pinupuntirya? Una, dahil maganda ang lokasyon ng tindahan mo. Nasa tapat mismo ito ng labasan ng istasyon. Talagang gintong pwesto iyan. Ikalawa, dala mo ang karatulang nagsasabing ikaw ang itinakdang tagapaghanda ng pagkain para sa aming tanggapan. Baka iniisip niyang tauhan kita. Gusto kanyang siraan. Para kalabanin ako. Kaya pala, tagapagbukas lang ng daan si Kapitan Liu. Ang tunay na utak sa likod nito ay si Shen Dabiao, ang lobo ng kapitalismo. Enger, Song, salamat po sa pagsasabi ninyo sa akin. Pero hindi ako susuko. Hindi ko hahayaang magtagumpay ang pakanan nila. Ang tindahang ito ay lupang iniwan sa akin ng aking mga magulang. Itinayo ito ng mga kababayan natin ladrilyo kada ladrilyo. At tulong kada tulong. Walang sinumang makaagaw nito. CJ, tutulungan kita. Kukontak ako ng ilang mapagkakatiwala ang tagapagtustos. Hindi sila umaasa sa lokal na network ng mga mamamakyaw. Hindi maaabot ni Shen Dabiao ang mga iyon. Enger, Song, maraming salamat po. Huwag ka munang magpasalamat. Tungkol naman kay Shen Dabiao, magpapadala ang aming legal na departamento ng liham sa kanya. Upang balaan siyang huwag gumamit ng hindi patas na kompetisyon. Kahit gaano pa siya kapuso. Hindi niya mangangahas na lumabag sa batas ng lantaran. Magtrabaho kang mabuti. Huwag mo akong biguin. Ang tindahang ito ay hindi lang para sa iyo. Dangal din ito ng aming proyekto sa tren. Enger, Song, hindi ko po kayo bibigin. Sige, umalis ka na. Malagpasan mo lang ang pagsubok na ito. Wala nang mamamaliit sa iyo. Ang laban na ito ay hindi ko haharapin ng mag-isa. Tiyak na mananalo ako. Yuanxi. Ano ang sabi ni Enger? Song, Enger, Song. Tinulungan niya tayong makipag-ugnayan sa 3 tagapagtustos. Hindi na kailangang dumaan sa lokal na network ng mamamakyaw. Maaari nang maihatid ang mga paninda sa loob ng 2 araw. Napakaganda naman. Ilang araw na akong nag-aalala hanggang hindi makatulog. Sa wakas, makakahinga na rin ako ng maluwag. Yuanxi, pinaghirapan mo ito. Salamat sa inyong pagod. Kayo ang dapat pasalamatan.
King Tio Dehaw. Maraming salamat sa inyong lahat sa nakaraang 2 araw. Hintayin nating dumating ang mga paninda. Dodoblehin ko ang sahod ng lahat ngayong buwan. 2 araw na lang. Kailangan lang nating kayanin ang 2 pang araw. Malalagpasan natin ang pagsubok na ito. Sir Shen. Katatanggap ko lang ng balita. Tinulungan ni Enger, Song si Yuanxi. Nakahanap siya ng bagong daanan para sa supply. Hindi na dadaan dito sa atin. Direkta nang ipapadala mula sa lungsod. Song Lin. Siya na naman. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Kapag nakuha niya ang mga paninda, masisira ang buong plano natin. Bakit ka nagmamadali? Nasa daan pa ang mga paninda. Ang tanong, makakarating ba ang mga iyon sa atin? Hindi pa tiyak kung sino ang mananalo o matatalo. Ano ang nangyayari? Manong, bumaba kayo para sa karaniwang inspeksyon. Sino kayo? Ano ang gusto ninyong gawin? Hindi malinaw kung saan galing ang kargamento ng truck na ito. Bumalik kayo at sabihin sa nagpadala sa inyo na hindi madaanan ang daan papunta sa Nayong Liuhe. Hindi makadaan. Yuanxi. Ano iyon? Hinarang ang truck na may kargamento. Sabi ng driver. Sa daan ng Nayon. Biglang may lumitaw na ilang walang plakang van. Bumaba ang isang grupo at pinabalik ang truck. Ano? Ano? Sa ilalim mismo ng sikat ng araw. Naglakas loob pa silang humarang sa daan. Siguradong matauhan iyon ni Shen Dabiao. Yuanxi. Tumawag tayo ng pulis. Pulis. Tumakas na ang mga tao. Umalis na rin ang mga sasakyan. Wala man lang mga plaka. Ano ang isusumbong natin sa pulis? Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Hindi darating ang mga paninda. Kapag hindi dumating bukas, kailangan na nating magsara. Yuanxi. Enger. Song. Ang bagong supplier na kinontak ninyo roon. Maaari bang ibang ruta ang gamitin sa pagpapadala? Tinanong ko na. Sa sobrang takot ng driver ng truck. Sinabi niyang hindi na siya aalis kahit dagdagan pa ang bayad. Nang marinig ng ibang driver na sa Nayong Liuhe ang punta. Lahat sila ay tumangging tanggapin ang biyahe. Kung ganoon, ano na ang gagawin natin sa mga paninda? Pang isang araw na lang ang gulay sa refrigerator. Boss Chen, narinig namin. May humarang sa kargamento ninyo. Kuya Lee, bakit kayo na parito? Boss Chen, alam namin kung paano ninyo tratuhin ang mga manggagawa. Hindi namin iyon nakakalimutan. Kalahating presyo ang mga baon sa kahon. Mga pagkaing mula sa puso. Hindi ninyo kami kailanman nilait dahil marumi kami. Ngayon, may nang-aapi na sa inyo. Hindi kami maaaring manood lang. Boss Chen, magsabi lang kayo. Pupunta kami sa bungad ng Nayon at magbabantay. Tingnan natin kung sino ang mga ngahas humarang. Tama, ganoon nga. Tama, ganoon nga. Hindi kami natatakot sa kanila. Mga kapatid, salamat sa inyong lahat. Pero hindi ito pang matagalang solusyon. Haharang sila ngayon. Haharang din sila bukas. Hindi tayo. Pwedeng araw-araw na lang tayong nakikipag-away. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Hindi naman pwedeng panoorin lang nating magsara ang tindahan, di ba? Wala na ba talaga tayong magagawa? Boss Chen, ako na ang maghahatid ng mga paninda mo. Mang Wang, bakit po kayo naparito? Nabalitaan kong may problema ka. Kaya agad akong pumunta. Boss Chen, ang mga panindang ito, ako na ang maghahatid para sa iyo. May alam akong isang liblib na daan sa bundok. May iwasan nito ang Nayong Liuhe. At diretso itong papunta sa likod ng bundok. Talaga. Mahigit 10 taon na akong nagmamaneho sa lugar na ito. Alam ko kung aling mga daan ang madaraanan. Kabisado ko ang lahat. Kahit gaano pa kagaling ang mga taong iyon. Hindi nila mababantayan ang lahat ng daan. Mang Wang, napakadelikado nito. Kapag napansin nila kayo, magkakaproblema po kayo. Boss Chen, kapag may kabutihan, may kapalit na kabutihan. Noong iniligtas ninyo ako, naisip ba ninyo kung magkakaproblema kayo? Walang oras para magpatumpik-tumpik. Pag-usapan muna natin kung paano ihatid ang mga paninda. Tama, bilisan natin ang pag-uusap. Mula sa daang bayan, liliko tayo papasok sa lumang gubat. Lalampasan natin ang likod ng bundok. Pagkababa, nasa silangang bahagi na tayo. Kahit dagdagan ng 40 kilometro, kakayanin natin. Pero kung ganoon, kailangan tayong bumiyahe sa gabi. Mahirap dumaan sa daan ng bundok kapag gabi. At saka, kung mag-isa kang makasalubong sila, mas malaki ang panganib.
Boss Chen, huwag kayong mag-alala. Ilang dekada na akong nagmamaneho sa mga daan ng bundok. Kaya kong magmaneho roon kahit nakapikit. Bukod pa rito, sa pangunahing daan dadaan ang mga taong iyon. Hindi nila iisiping may dadaan sa bundok. Mag-isa lang ako at maliit ang pakay ko. Mas ligtas pa nga. Mang Wang. Ang kabutihang ito. Habang buhay kong tatandaan bilang si Chen Yuanzi. Boss Chen. Huwag na kayong magpakapormal. Hinila ninyo ako mula sa kamay ng kamatayan. Ang isang biyahe para sa inyo ay maliit na bagay. Walang anuman iyon. Huwag kayong mag-alala. Tiyak na maibabalik ko ang mga paninda. Magaling ka, Mang Wang. Yuanzi. Alas 4 na. Hindi pa rin dumarating si Mang Wang. Baka may nangyari na sa kanya. Hindi mangyayari iyon. Nagtitiwala ako sa kanya. Narito na siya. Boss Chen. Kumpleto ang lahat ng kahon. Dumating na. Talagang dumating na. Maraming salamat sa pagsisikap ninyo. Walang anuman. Tungkulin ko lang ito. Boss Chen. Sinabi ko na sa inyo. Ang mabuting tao ay ginagantimpalaan ng kabutihan. Ang kabutihang itinanim ay magbubunga rin ng kabutihan. Kapitan Liu. Akala ninyo makakalusot kayo. Hindi umubra. Dumating na ang mga paninda. Pumasok sila sa daang likuran ng bundok. Ang batang si Yuanzi. Naglakas loob siyang linlangin ako. Wala pang bagay na gusto ko bilang si Shen Dabiao. Na hindi ko nakukuha. Kung hindi umubra ang palihim na paraan. Gagamit tayo ng lantad na pamamaraan. Lao Wu. Bukas ng umaga, pumunta ka sa Nayong Liuhe. Ako mismo ang haharap. Sa batang si Yuanzi. Siya si Ginoong Shen. Kumilos na mismo si Ginoong Shen. Tiyak na susuko at ibibigay ng batang iyon ang tindahan. Ibibigay ba niya o hindi? Pero hindi siya basta susuko. Mga kasama, kahit dumating na ang mga paninda ngayon, hindi basta susuko si Shen Dabiao. Yuanzi, paano kung hilingin nating makialam si Engr? Song, ang mga taong tulad ni na Shen Dabiao at Kapitan Liu, ay hindi titigil hanggat hindi sila napapabagsak. Kahit malampasan natin ito ngayon, at makaiwas tayo sa tulong ni Engr. Song, sa susunod, babalik pa rin siya. Kung ganoon, makikipaglaban tayo sa kanya hanggang dulo. Sa ilalim ng sikat ng araw, maaagaw pa rin ba niya ang tindahan natin? Hindi tayo pwedeng makipagsabayan sa kanya. Kapag nakipagsabayan tayo, mahuhulog tayo sa bitag nila. Napakarami niyang pera. Napakarami rin niyang tauhan. Hindi natin kayang magtagal sa ganitong laban. Kung ganoon, ano ang gagawin natin? Kapag nabigo ang unang plano nila, siguradong may ikalawang plano sila. Maghanda kayong lahat. Una, mag-imbak tayo ng panindang sapat para sa isang linggo. Ikalawa, maglagay ng mga taong magbabantay sa pasukan ng nayon at sa harap ng tindahan. Kapag may makitang estranghero, agad itong ulat. Ako na ang bahala sa pag-aayos nito. Ikatlo, at ito ang pinakamahalaga. Kahit anong pakana ang gamitin ni Shen Dabiao. Huwag tayong magulo. Habang nandito ang tindahan, nandito rin tayo. Basta hindi tayo magkakawatak-watak. Wala siyang magagawa sa atin. Yuanzi, huwag kang mag-alala. Susunod kaming lahat sa iyo. Tama. Lalaban tayo sa kanya hanggang dulo. Shen Dabiao at Kapitan Liu. Kahit anong pakana ang gamitin ninyo. Sasagutin ko lahat. Ang tindahang ito ay itinayo ng mga kababayan natin, ladrilyo bawat ladrilyo. Upang tulungan akong maitayo ito. Walang sinumang makakaagaw nito. Maganda ang tindahang ito. Medyo interesante. Ikaw ba ang may-ari? Kakain ba kayo o may sadya kayo? Ikaw si Yuanzi. Mas bata ka kaysa inaakala ko. Ako si Ginoong Shen ng Dabiao Catering. Ang personal na pagpunta ni Ginoong Shen ay pagpapakita ng respeto sa iyo. Hindi ko kilala ang kung sinong Ginoong Shen. Kung may sasabihin kayo, sabihin ninyo na. Huwag mong takutin ang mga customer ko. 500,000 para bilhin ang tindahan mo. 500,000. Hindi lang 500,000 ang halaga ng tindahang ito, di ba? Ano ang sinabi mo? Yuanzi, ang tindahang ito ay halos 600,000 na ang ginastos ko sa pagpapagawa pa lamang. Sa tingin mo, mabibili mo na ito sa 500,000. Panaginip mo lang. Magkano lang ba ang halaga ng mga materyales sa pagkukumpuni? Sarili mong kababayan ang niloloko mo. 500,000 ang ibinibigay ni Sir Shen. Malaking pabor na iyan. Boss Chen. Ang lupang ito mo. Dati, halos ipinamimigay na ito ng libre. Walang gustong bumili nito. Bibigyan kita ng 500,000. Dahil kinikilala kita. Pumirma ka na. Kunin mo ang pera. Akin na ang tindahan. Paano kung hindi ko ito ibenta? Hindi ko ibebenta. Boss Chen. Pag-isipan mong mabuti. Ang sinumang kumalaban kay Shen Dabiao.
Walang magandang kahihinatnan dito. Yuansi. Huwag mong tanggihan ang alok at saka ka magsisi. Sir Shen, binibigyan ka lang yan ng paraan para makababa sa kahihiyan. Kunin mo ang 500,000 at umalis ka na. Mas mabuti iyan kaysa araw-araw kang nakikipagtalo sa amin. Mas mabuti pa iyon. Huwag ninyong apihin ang mga tao ng sobra. Ang tindahang ito ay bunga ng dugo at pawis ni Yuansi. Bawat isang ladrilyo at bawat isang tisa ay itinulong ng mga kababayan natin. Tinulungan nila kaming itayo ito. Kahit magkano ang alok ninyo, hindi namin ito ibebenta. Magaling ang pagkakasabi mo. Yuansi, wala kang karapatang makialam dito, babae ka lang. Yuansi, ang restoran na ito ay bunga ng iyong dugo at pawis. Hindi mo ito maaaring ibenta. Iyan ang tamang sagot. Sa pakikitungo sa kapwa, ang pinakamahalaga ay marunong kang makiramdam sa sitwasyon. Itabi mo na lang ang pera para sa sarili mong kabaong. Ano ang sinabi mo? Alam mo ba kung sino ang tinatanggihan mo? Nababaliw ka na ba, Chen Yuansi? Personal na pumunta si Sir Shen para makipag-usap sa iyo. Pabor na iyon. Siyempre alam ko kung sino ang tinatanggihan ko. Isa siyang taong gumagamit lamang ng maruruming paraan. Isang tusong negosyanteng naninira sa mga katunggali niya. Isang taong gustong yumaman ng walang pinaghihirapan. Isang walang hiyang nang aangkin sa pinaghirapan ng iba. Ang tindahan ko. Ako mismo ang nagtayo nito, ladrilyo sa ladrilyo. At kasama ko ang mga kapatid kong ito. Nasama-sama naming niluto at pinaghirapan, isang sandok at isang putahe sa bawat araw. Hindi ito ipinagbibili kahit gaano kalaki ang bayad. Magaling ang sinabi ni Boss Chen. Sinusuportahan ka namin. Ang mga taong namimilit bumili at magbenta. Walang hiya kayo, umalis kayo rito. Kung naghahanap ka ng gulo, pagbibigyan kita. Ibigay mo sa akin. Ano? Sa harap ng lahat ng tao. Sir Shen, balak mo ba siyang saktan mismo? Narinig ko na kamakailan ay. Naglilinis si Engineer Song sa buong linya ng tren. At nilulupig ang kasamaan. Hindi mo naman gustong maging halimbawa si Sir Shen, hindi ba? Mabuti. May paninindigan ka. Chen Yuansi. Maghintay ka lang. Tingnan natin kung gaano katagal-tatagal ang tindahan mo. Chen Yuansi. Tandaan mo ang mga sinabi mo ngayon. Sa ilang araw, luluhod kang pupunta sa akin para magmakaawa. Yuansi. Muntik mo na akong patayin sa takot kanina. Sa pagkakataong ito, siguradong hindi nila tayo basta palalampasin. Hindi ako natatakot, hanggat nakatayo ako ng tuwid. Walang makapagpapabagsak sa akin. Yuansi. Hindi nagkamali ng pagkilala sa iyo ang tiyuhin mo. Kung narito pa sana ang mga magulang mo, at makita kang ganito ngayon, hindi nila mapipigilang ipagmalaki ka. Shen at Kapitan Liu. Sige, subukan ninyo. Sa buong buhay ko, ang hindi ko kinatatakutan ay ang panggigipit. Habang lalo ninyo akong pinipilit, lalo akong tatayo ng tuwid sa harap ninyo. Kami ay mula sa tanggapan ng kalinisan. May natanggap kaming reklamo na hindi pasado sa pamantayan ng kalinisan ang tindahan ninyo. Kailangan namin itong inspeksyonin. Nasa counter lahat ng mga permit at talaan namin. Hindi maayos ang pagkakaayos ng mga sangkap. May 3 araw kayo para ayusin ito. Inspeksyon sa kaligtasan laban sa sunog. Paso na ang mga pamatay sunog ninyo. Paso na ang mga pamatay sunog. Paano nangyari iyon? Noong nakaraang buwan lang namin pinalitan ang mga iyon. Hayaan ninyong mag-imbestiga sila. Yuansi. Ikalimang inspeksyon na ito. Sinasadya talaga nilang pahirapan tayo. Siguradong gawa ito ni Shen at Kapitan Liu. Sila ang may pakana. Ano na? Hindi na ako pupunta sa Zutong. Sige, hindi ka na pupunta roon. Sandali, paninirang puri iyan. Sa lehitimong supermarket natin binibili ang lahat ng mantika. Hindi lang nila tayo gustong pahirapan. Gusto rin nilang sirain ang pangalan natin. Tumawag tayo agad sa pulis at maglabas ng pahayag. Hindi tayo pwedeng padalos-dalos ngayon. Hindi malulutas ng galit ang problema. Ang kailangan natin ay ebidensya. Kunin ang lahat ng resibo sa mga supply. Mga sertipiko ng inspeksyong pangkalusugan. Ipalabas lahat ng kuha sa mga gife. Gusto nilang makipaglaro. Makikipaglaro ako sa kanila hanggang dulo. Sige, ganoon muna. Katatangka ko lang sanang hanapin ka. Nakita mo ba ang mga post sa internet? Anger, Song. Hinala kong si Shen ang kumokontrol sa lahat mula sa likod. Kalinisan. Salitan silang nagsasagawa ng inspeksyon. Kumakalat ang mga chismis sa internet. Maaari ko po ba kayong pakiusapang makipag-ugnayan sa cyberpolice? Para matunton ang pinagmulan ng mga kasinungalingan. Sobra na si Shen. May kakilala ako sa cyberpolice. Makikipag-ugnayan ako agad. Ako si Song Lin. Lutong bahay ni Yuansi sa Nayong Liuhe. Siniraan tayo. Pakiusap, alamin mo ang gi-address ng nag-post. Mas mabilis, mas mabuti. Salamat. Naipagawa ko na. Ikaw naman.
Kumusta ang paghahanda ng ebidensya? Handa na ang ebidensya. Inaayos ni na Kingking at Judehaw ang mga talaan ng supply sa nakalipas na halos kalahating taon. Mga sertipiko ng inspeksyong pangkalusugan. Pati ang 24 na oras nakuha ng Kiki sa kusina. Bukod pa roon, nakuha ng dashcam ni Mang Wang ang mga tauhan ni Shen na naglagay ng harang sa daan para pahintuin ang mga driver. Mabuti. Ngayong nasa atin na ang mga ebidensyang ito. Sapat na para mapabagsak siya. Sa pagkakataong ito, bubunutin ko sina Shen at Kapitan Liu. Ang dalawang salot na iyon. Hanggang sa ugat. Ito ang lahat ng talaan ng supply. At mga sertipiko ng inspeksyong pangkalusugan sa nakalipas na halos kalahating taon. Mahigit 300 pahina lahat. Naayos ko na ang lahat ayon sa petsa. Na-export ko na rin ang kuha ng kamera sa likod ng kusina. Tuloy-tuloy sa loob ng 24 na oras. Boss Chen. Ang video mula sa dashcam. Naikopya ko na. Kitang-kita ang mga mukha ng mga humarang sa sasakyan noong araw na iyon. Kitang-kita ang mga mukha nila. Tama na. Ang mga ebidensyang ito. Sapat na para ilantad ang katotohanan sa buong mundo. Shen Dabiao at Kapitan Liu. Hindi na kayo makakatakas sa pagkakataong ito. Boss Shen. Sinuri na rin ang kalinisan at kaligtasan sa sunog. Kumalat na rin ito sa internet. Hindi pa rin bumabagsak ang batang iyon. Ano na ang gagawin natin? Ano ang gagawin natin? Pinahiya niya ako sa harap ng napakaraming tao. Pawawalan ko siya sa mundong ito. Boss Shen. Sinasabi mo bang labag sa batas ang pumatay? Ano ang kinatatakutan mo? May kilala akong mga tao sa lansangan. Siguraduhing malinis ang pagkakagawa. Sino ang nakakaalam? Hindi pwede. Ang gusto ko lang noon ay paalisin siya. Hindi ko inakalang may mamamatay. Ngayon ka lang natakot. Huli na. Hindi ba ikaw ang tumawag sa akin? Hindi ba ikaw ang nag-utos sa akin na asikasuhin siya? Shen Dabiao. Pinaghihinalaan kang manggulo, manira ng negosyo at magpakalat ng paninirang puri. Pag-uutos sa iba na iligal na humarang sa mga sasakyan. Pag-upa ng mga tauhan para manakit. Aarestuhin namin kayo ayon sa batas. Ano ang ebidensya ninyo? Isa akong negosyanteng sumusunod sa batas. Hindi ninyo kami maaaring arestuhin ng basta-basta. Ako na ang magbibigay sa inyo ng ebidensya. Narito ang talaan ng lahat ng supply sa nakalipas na kalahating taon. At ang 24 na oras na kuha ng kamera sa kusina. Pinatutunayang ang aming tindahan ay hindi kailanman gumamit ng anumang substandard na sangkap. Ito ang dashcam ni Chef Wang na nakakuha ng mga kuha. Nakaharang sa daan ang mga tauhan mo. Narito ang buong video mula sa sasakyan ng driver. Ito ang natunto ng cyber police. Ang AI address na ginamit sa pagpapakalat ng mga kasinungalingan. Lahat ay tumuturo sa mga computer ng kumpanya mo. Shen Dabiao. Ginamit mo noon ang parehong paraan. Para pilitin akong ibenta ng palugi ang tindahan ko. At itinulak mo ako sa pagkabangkarote. Ngayong araw, kakasuhan kita. At ako rin. Nagpadala ka ng mga tao para wasakin ang tindahan ko. At tinakot mo ako para hindi ako tumawag ng pulis. Nandito ang mga saksi at pisikal na ebidensya. Shen Dabiao, matibay ang ebidensya laban sa iyo. Makipagtulungan ka sa investigasyon. Bitawan ninyo ako. Alam ba ninyo kung sino ako? Hindi ko kayo palalampasin. Wala akong kinalaman dito. Lahat ito ay ipinagawa sa akin ni Shen Dabiao. Napagbintangan lang ako. Napagbintangan. Kapitan Liu. Noong una, iniwasan mo ang taniman ng prutas ng pamilya ko. Para hindi ito mapasama sa demolisyon. Inutusan mo si Sun Chengfu na maglabas ng abiso para ipatigil ang trabaho. Nagpadala ka ng mga siga para maningil ng bayad sa proteksyon. At inutusan mong lasunin ni Liu Maokay ang pagkain. Nakipagsabwatan ka kay Shen Dabiao para putulin ang supply ko. Alin sa mga ito ang wala kang kinalaman? Kapitan Liu, pinaghihinalaan kang inabuso ang iyong kapangyarihan. Nakipagsabwatan sa mga kriminal na grupo. At nag-utos sa iba na gumawa ng krimen. Sumama ka sa amin. Tapos na. Wala na talaga. May hustisya sa lahat ng bagay. At dumating ang araw na iyon. Sa wakas, dumating na rin. Hindi ko talaga inakala. Ganoon pala kasama ang kapitan ng barangay. Nag-utos siyang mang-agaw ng buhay. Humaharang sa daan at nagpapakalat ng kasinungalingan. Kaya niyang gawin ang kahit anong kasuklam-suklam na bagay. Sobra talaga siyang walang hiya. Dati, nakitawa pa ako sa kanya at kay Yuansi. Sinasabi kong malas ang mga hindi nakatanggap ng bayad sa relokasyon. Ngayon, napagtanto kong bulag pala ako. Mabuting tao si Yuansi. Kalahating presyo ang pagkain niya para sa mga manggagawa at nagbibigay pa siya ng libreng pagkain sa mga matatanda. Ginamit lang pala tayong mga tau-tauhan. Hindi niya kailanman kinimkim ang sama ng loob sa atin. Napakabuti ng batang iyon. Tara, kumain tayo sa lutong bahay ni Yuansi. Mula ngayon, ang lutong bahay ni Yuansi na ang kakainan ng buong Nayong Liuhe. Tara na. Bilisan ninyo, tara na. Boss Chen.
3 taon na akong nagtatrabaho sa lugar na ito. Ngayon lang ako nakatagpo ng kasing tapat ninyong amo. Kahon ng pagkain na kalahating presyo. Pero sagana ang serving. Hindi ninyo kami kailanman niloloko. Talagang may konsensya kayo. Sadya pa akong pumunta rito mula sa sentro ng lungsod. Sabi ng lahat sa internet. Mabuting tao raw ang may-ari ng tindahang ito. Malinis ang pagkain. Makatarungan ang presyo. Tikman natin ngayon. Totoo pala ang mga sabi-sabi. Narinig mo ba, Yuansi? Iyan ang tunay na nilalaman ng puso ng lahat. Mabuti. Kasamang Chen Yuansi. Matapos ang pag-aaral at pa siya ng tanggapan ng proyekto ng mabilis na tren. Formal naming itinatalaga ang lutong bahay ni Yuansi. Bilang opisyal na huwarang kainan para sa istasyon ng mabilis na tren. Opisyal na kainan. Maraming salamat po sa inyong pagtatalaga. Salamat po, istasyon ng mabilis na tren. Salamat sa inyong lahat. Hindi magiging ganito ang araw na ito para sa akin, si Chen Yuansi. Kung hindi mo pinagsikapan at ipinaglaban ang sarili mo. Magtrabaho kang mabuti. Ano ang iniisip mo? Boss Chen. Iniisip ko sa buong buhay ng isang tao. Ano nga ba talaga ang hinahangad niya? Ano nga ba ang tunay na pakay? Ang hinahangad ko ay ang init ng isang mainit na kanin. Ang mapagkatiwalaan ng iba. Ang maging kailangan ng iba. Noong una, lahat ng taga na yon ay nakatanggap ng bayad sa relokasyon. Ang pamilya ko lang ang nilampasan. Pinagtawanan ako ng lahat. Sinabi nilang baliw ako sa pag-aalaga sa lupang ito. Na may diferensya ang utak ko. Pero hindi ka sumuko. Tama. Dahil bago pumanaw ang tatay ko, sinabi niya sa akin. Habang may hininga ang tao. Kahit ano pa ang mangyari. Hindi dapat maputol ang hiningang iyon. Nanay, tatay, nakita ba ninyo? Hindi kayo ipinahiya ng anak ninyo. Naingatan ko ang lupang ito. Nakuha ko ang laban para sa hiningang ito. Nagawa mo, Yuansi. At simula pa lamang ito. Tama, simula pa lamang ito. Bukas, sa makalawa. Ipagpapatuloy ko ang pagpapatakbo ng tindahang ito. Para mas marami pang tao ang makakain ng mainit na pagkain. Para mas marami pang tao ang makaalam. Na basta hindi sumusuko ang isang tao sa sarili niya. Walang sinumang makapagsusuko sa kanya.